Okay, so dito ho kay Attorney Claire Castro naman, sigit ko lang saglit ito. Tuwan-tuwa ako rito kay Claire Castro. Bakit kanyo? So, etong si Camille ay kabilang sa alyansa. Alyansa candidate si Camille for Senator. Si Attorney Claire Castro naman ay undersecretary ng admin. 'Di ba? So sino ho ang mag-aakala na sasabihin niya ang mga to kahapon sa kanyang press conference? Sabi niya rito dahil sa kasulukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ng government na mag-import. Totoo yun. Dati po kasi, baliktad, ang NFA ang nag-i-import. Ito yung talaga namang dapat na namamahala sa sa seguridad ng ating pagkain. 'Di ba? Yung local production natin dapat sinisiguro ng NFA. Ganon din ang kung may kakulangan tayo, may mga shortage, and then nakikita na nila yon, then i-import nila, aangkatin nila ito. Bago pa dumating yung actual na demand kasi estimated naman lahat yan eh. 'Di ba? Ngayon ang nangyari po nung panahon nito ni that was Manny Piñol. No, si Manny Piñol, ang DA Secretary, umabot po ang presyo ng bigas sa 80 pesos. No, lalo diyan sa may Zamboanga. And there are some parts of the country umabot po ng 90 pesos. And that was 2018. No, yung problema na yan start ng 2017, 2018. Ganun po yung nangyari diyan. Now, may mga natutuklasan din ng mga hoarding, mga tinatago po ng mga bigasan, nagtatago sila ng mga supplies. No? Kaya sabi nga dati, mukhang artificial lang naman talaga yung rice shortage natin. Yun pala, meron palang pinaboran na mga mangangalakal, private, na mga pribadong mangangalakal po, lalo na yung mga mahilig, yung mga negosyo po talaga, ay nasa importation ng mga pagkain agrikultural. Pagkain? O syempre, dapat agricultural, di ba? Ngayon, ipinasa, yun po yung mataas na presyo na yon ang naging justification para maipasa itong Rice Tarification Law or Rice Tarification Act of 2019 na kung saan si Cynthia Villar ang author. Ano po ang kaibahan at kagandahan naman ito? Ang RTL po natin ay NFA na lamang, National Food Authority, ang nagbibigay ng permit sa mga magi-import. Taga-permit na lang sila. Tapos, ang shortcomings nila, hindi nila namomonitor ng maigi o baka sinasadya yung supplies kung nailabas na ba sa merkado o iniipit ang supplies para tumaas ang presyo. Kasi ang nangyayari po sa ngayon sa atin, kung bakit nagmahal ang presyo ng bigas, marami po tayong supplies ng bigas, import ng import noon kapag mura ang presyo ng bigas. Ang problema, hindi po bumabagsak sa merkado nang naaayon po, kumbaga as scheduled. Ibig sabihin, kung ilan yung demand ng ganitong petsa, dapat nandun yung supply sa palengke para hindi nagtataas ang presyo. Kasi pag nagtaas ang presyo, inangkat, kunwari, importer ako, inangkat ko yan ng 25 pesos per kilo, kunwari lang. Diba? I-hoard ko yan. So, alam niyo naman ang law of supply and demand. Kapag konti ang supply, mataas ang pangangailangan, mataas din ang presyo. Ang presyo kasi sumasabay rito sa pangangailangan eh. Diba? So, ano hong solusyon doon? Dapat palaging available ang supply. 'Di ba? Palaging magkapantayan, umangat man to konti lang. Kasi kung tataas naman masyado, mabubulok ito, bagsak presyo niyan. Ganun man ang mangyari pag oversupply tayo. Tuwan-tuwa naman ang mga ordinaryong mamamayan, kawawa naman ang negosyante. 'Di ba? So kailangan balanse. Ang problema natin sa low supply and demand sa Pilipinas, pag tumaas ang presyo, tumaas ang demand, tumaas ang presyo, na-meet natin, hindi na po ito bababa. You see? So nanatili po tayo dapat kontrolin natin ang pagtaas ng presyo.
Kontrolin natin yung inflation. At yan po magaling yung Marcos administration na ibaba nila ng talagang napakalaking puntos ang inflation. Bumagal ang pag-angat ng presyo ng bilihin. Now, sana sa simple kong paliwanag naintindihan yan. Kaya sabi rito ni Claire, kaya po noon pa po, hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon po ng amendments ng RTL patungkol po sa karapatan at otoridad ng kapangyarihan ng NFA, pero ito ay hinahadlangan ng nanay ni Camille si Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research. Totoo pong hinahadlangan niya. Hiningi ni PBBM yan na maamyendahan yon. Ito ngayon ang problema natin eh. 'Di ba? Parang sa kay Amy Marcos din, yung new omnibus election code at saka yung hybrid election system. Yung panukalang batas ng dalawang yan. Siya yung author, siya yung committee chairperson, na-refer sa committee niya, inupuan niya from August 2022 up to present. Ibig sabihin po pagka ganun, ayaw po na masolusyonan ang problema sa napipintong dayaan na naman sa darating na halalan. Diba? Now going back to Cynthia, nakikita na po ni Cynthia Villar ang paghihirap ng mga Pilipino sa mataas na presyo. 'Di ba? Ang ganda lang naman kasi po ng RTL, kapag kumita ang gobyerno mula sa taripa, buwis ng pag-angkat, 10 billion pesos. Yung excess po ng 10 billion pesos, kasi yung 10 billion papunta ng ng kabangyaman sa treasury ng Pilipinas. Yung excess po nito ay kailangang ibili ng mga makinarya, ng mga equipments for farming, ibigay ito sa mga magsasaka na ang kanilang mga lupain po ay hindi po lalagpas ng 2 hektarya. Yun naman po yung positive nito. But still, kung titignan po natin yung positibo nito, pangkalahatan, talong-talo po ang buong bansa natin. 'Di ba? Kasi pwede namang gawin yun eh, na yung mga magsasaka mabigyan ng mga equipments. At saka ilan na ba yung mga nabigyan, di ba? So dapat inaamyendahan ito. Dapat kasi kapag committee chairperson, di ba? Hindi po sila yung magdedesisyon. Hayaan po nila yung kapwa nila mga mambabatas. Dapat ganun ang Senado natin. Dapat kahit na sinong committee member pwedeng mag-demand na palakayin na natin yan. Importante yan. Matagal na yan. Kailangan ng taong bayan yan. Di ba dapat po pwedeng ganun? Hindi yung lahat nasa desisyon ng chairperson. Isa pang kasalanan ni Cynthia Villar sa atin, yung ilang panukalang batas na po yung magpoprotekta yung National Land Use Act. Yung National Land Use Act. Cynthia Villar din po ang humaharang. Bakit? Bakit nyo hinahadlangan? Bakit ninyo gustong, di ba? Nahihirapan ba ang taong bayan? Ang tanong, pag naging senadora ba si Camille Villar, gaano tayo nakakasigurong kaya niyang banggain ang gusto ng nanay niya? Senador na yung kanyang kapatid, si Mark. Pero wala ho tayong mahita kay Mark, para lang ding Lito Lapid yan. Di ba? Mark tahimik. Magugulat ka na lang, ay senador din pala yan. Di ba? Ay nako. Kaya dito natutuwa ako rito kay Claire kasi nabanggit niya to talaga. Bakit? Pwede kasing maging hudyat ito eh. Kahit papaano pa man, kayang-kaya po ni Cynthia Villar na kausapin si PBBM. Impluwensyahan itong, sibakin itong madaldal na undersecretary at binanatan siya sa press conference kahapon, press briefing kahapon. Di ba? Pero tama naman si Attorney Claire doon. Okay, share ko lang sa inyo.